Alright. Ayan, may record na ba tayo? Uy, lowbat ang ating camera. Teka, ano muna natin. I-charge muna natin ang ating camera. Nawala. Good morning po sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel. And today is Monday. Okay, so for today's vlog, nasa ano na tayo? Almost 100 episode na. Grabe, episode 90 na tayo mga master. Good morning po. Ayan, grabe, dami na nating biyahe pala dito sa Lalamove, no? Nakaka-episode 90 na tayo. So, ganun pa rin ang ano natin, ang game plan, always double booking. Tapos, ayan, marami tayong pag-uusapan ngayon mga master, napakahalagang mga bagay-bagay in related to Lalamove, no? Especially itong pag-uusapan natin para to doon sa i-address natin to doon sa mga pasaway na mga nagbubook at syempre para dun sa mga rider para may matutunan din sila sa kanilang pagbabiyahe. So syempre mamaya na natin pag-uusapan yan. Hanapan muna natin doon ng booking. So hanap pa rin tayo ng booking. So iwas tayo sa south. So dahil kakalabas na natin, northbound tayo, no? Northbound muna tayo. So kailangan lang dito ng mga master ng pasensya sa pag-aantay ng booking kasi alam niyo naman napakahirap maghanap ng booking na talagang yung ruta mo, ideal na ruta mo. Kaya tsatsagain natin to mag-antay. Basta it's either ano yan. Ito payatas oh. Pwede to. Wala, may kumuha na. Hindi ko ruta yung payatas na yan. Ayoko dyan eh. Nadala na ako, malapit dyan. So ang hirap ng pick up dyan sa Commonwealth. Ang layo ng mga iniikutan. So, yung Commonwealth, para lang yan sa mga taga dyan. Pero pag di ka taga dyan, di mo kabisado, mahirap. Okay, mga master, ayan, wala pa rin tayo makuhang booking, no? Antay-antay pa rin tayo dito. Antay pa rin tayo ng long ride booking. Sana makachamba tayo. So, meron mga nagtatanong pala sa akin, no? Bakit? Meron mga nagsasabi, bakit daw long ride ang lagi natin kinukuha? Mas maganda raw ang short ride booking, no? Sa akin mga master, para sa akin, mas prepared ko talaga ang long ride booking sa mga kadahilan ng ito yung mga advantage niya. Unang-una, kapag nakakuha ka ng long ride booking at ito dalawa, no? Halimbawa, dalawang booking, nagkakahalaga ng 250 o 200 plus, basta 250. So, isang pasada mo lang 500 pesos agad yun, no? Isang pasada mo lang. At saka maganda doon, mga master, isang rekta lang yun. Wala nang ano yun, wala nang sanga-sanga, wala nang paikot-ikot, no? Ang goal mo lang is makarating dun sa dulo, no? Wala ka nang iisipin kung may kukuha ka pa o may kaagaw kang booking, ganun. Basta importante, meron ka ng dalawa agad na padiretso sa kabilang dulo ng target location mo. And para sa akin, ang bilis makakota pag ganun, ang bilis kumita, malakihan yung kitaan. Yun nga lang, syempre, sa mga hindi sanay sa long ride, medyo mahihirapan, no? Depende kasi sa dadaanan kung makakapag-shortcut ka o mapapalapit mo yung daan. So, yun po mga master. At saka, pangalawa, na dahilan ko, yung mga long ride booking, kukonti lang kaming kumukuha niyan, hindi nag-aagawan. Unlike sa mga malapitan, talagang agawan no? Pag may lumabas na ganyan, malapit lang, nag-uunahan agad kayo sa pagkuha. So kami yung mga mahihilig sa long ride, wala, meron pa kaming time na magbasa, no? Nakakapagbasa pa kami ng details, yan, nasi-check pa namin bago namin kunin yan. Yun ang advantage kapag long ride booking. So, yung long ride booking, para lang yan talaga dun sa mga rider na talagang sanay sa mga biyahean na medyo malalayo at sanay at kabisado yung mga daanan. Tsaka syempre yung malakas ng loob. So, yun mga master. Ngayon, ang akin naman sa long ride booking ko, hindi ako kumukuha ng abono. Kasi ang iniisip ko dyan, baka ma-scam ako o magkaroon ng problema dun sa abono, ang hirap pagpabalik, no? Doble gastos. Kaya ang number one rule ko dyan, okay lang mag long ride booking, wag lang mag-aabono. Depende rin sa iba. Meron kasi akong mga nakikita mga vlogger na talagang malulupit sa mga ganyan. Pero hindi natin sila gagayahin kasi yun yung nila, forte nila. Tayo iba. Kaya yun po ang dahilan kung bakit sa long ride booking ako. Imagine niyo, mga biyahe ko lang mga master, mga 4, 5, minsan 6.
no? Pero kumikita tayo ng na lagpas 1,000, 'di ba? Tapos i-minus mo natin yung gas natin, magkano lang naman yung gasolina natin? Mataas na 270, 250. Oh. Ba, ganun pa rin. Kaysa mag city drive ako yung mga malalapit, napakalakas sa gas sa motor. So, ang bilis maubos ng gasolina ko pag ganyan. Tapos, ang tagal ko bago maka 1,000. So, kailangan mo ng mga 10 biyahe, 12. Syempre, dahil sa agawan, ang tagal ng tambay niyan. Ayun, medyo mahabang oras yung kinakain mo. Unlike dun sa long ride booking, kumakain lang tayo ng mga 6 na oras, balikan na, tapos uwi na. So parang part-time lang na nag-stroll ka, 'di ba? Ganun pa rin naman yung kikitain mo, pareho lang din, kumikita ka pa rin naman ng 1,000 mahigit. Oh, malas mo na kapag less than 1,000, mga 800, 700, pero para sa akin panalo pa rin 'yun kasi hindi ka pagod, no? Sa akin naman, in-encourage yung iba na na depende kung anong trip nyo talaga. Especially dun sa mga baguhan, huwag nyo munang gagawin yung ganyan na kagaya ng ginagawa namin kasi medyo mahirap talaga, no? Kabisaduhin nyo muna yung mga malalapit. Ngayon, pag kabisado nyo na yung malalapit, edi tsaka na kayo mag-try na malayuan. Yun, kaya po always tayo long ride booking. Hindi ako nakikipagsiksikan dun sa mga gurami booking kasi alam ko yung mga ganung booking para yun dun sa mga nag-uumpisa pa lang at saka yung talagang ayaw lumayo, no? Sa kanila na yun, syempre. Kahit nga lang malapit na yung pick up, di ko pa kinukuha eh. Kahit na walang kumukuha kasi syempre alam ko merong naghahanap ng ganun. So ayan, yung mga amount ng kinukuha natin, basta mag-range siya ng mga 150 pataas. Yan, kinukuha ko na yan. Pero depende pa rin sa ruta. Ito kagaya nito 168. So hindi ko kukunin yan kasi Dasmariñas yan eh. Ang target natin is Antipolo, Valenzuela, Marikina. Sir, ito yung mga master, isa sa mga buraot booking na nakita ko. Ito kanina pa tong 6:30 ng umaga, pero wala pang kumukuha oh. Ano na, 2 oras na yung booking niya, mabubulok na. Okay, kasi sobrang napaka-demanding nitong booking na to. Basahin ko na lang sa inyo mga master. Nagkakahalaga ng 292 plus 29 pesos. So nakalagay, notebook lang po ito, need po ma-deliver asa. Please wag po i-accept if balak po magsabay ng other items. Ayun, may kumuha. Pero kinuha yan kanina, tapos ibinalik, no? Ngayon, i-rebook. Wag daw sabayan kasi nga urgent daw. Nag-add siya ng 29 pesos. Imaginein mo, Calamba, Laguna, hindi sasabayan. Tapos, ang malupit nito, kapag sinabayan mo, i-report ka. Di ba? Grabe, sobrang demanding. Yung mga ganyang booking, talagang dapat pinabubulok yan eh. Dapat hindi yan kinukuha. Kasi, kawawa si rider dyan. Wala nang ang kita, demanding pa sobra. Yun yung mga buraot booking na tinatawag natin. Ewan ko ba sa mga kumukuha ng ganun kung anong diskarte nila. Pero tingin ko ang diskarte nun, meron na silang nakuhang booking bago pa yung ganun. Pero ako hindi ako kumukuha ng mga demanding booking, hinahayaan ko lang 'yan. Kasi pag kinuha mo yung mga ganyang demanding booking, risky yan mga master. Kasi sa way pa lang ng pagbubuk nila, attitude na eh. What more kung magkamali ka pa, di mas magkakaroon ka ng problema. Tuli nun ah. So yung mga master, lumipat ako ng pwesto kasi ang hina ng signal ko doon sa area doon sa may amin. Ayan. Dito tayo sa gawing C5. Aabangan natin yung mga booking dito sa may Gatchalian. Dito maraming booking eh. Magaganda yung mga booking dito. Puro long rides kaya dito muna tayo pupwesto. Alright, so ayan mga master, meron na tayo nakuhang booking. At ito, kakaiba tong booking natin kasi first time ulit natin kukuha ngayon ng ruta papuntang Santa Rosa, Laguna. No? Ngayon lang ulit. Wala kasi tayo makuha. So mag-aalas 9 na ng umaga. Kailangan natin ng Buena Mano. Kaya ayun, tirahin natin tong Santa Rosa, Laguna. Bago tayo syempre tumuloy sa Santa Rosa, Laguna, kakailanganin natin ng kasabay nito, no? Kasi medyo mahirap pumick up sa sa Santa Rosa. Makikipagsabayan tayo sa mga matataas ang rating diyan. So ayan, hindi natin natupad yung natin, yung
Wala kasi lumalabas na ano. Kanina pa ako nag-aantay ng ng ano, ng tawag nito, ng booking papuntang Valenzuela at Antipolo. Walang lumalabas. Almost 1 oras na. So ito, pinagtiyagaan natin Santa Rosa, Laguna. Okay na to. Malapit lang, 25 kilometers lang, pero nasa 200 plus ang fare niya. Kaya ayan, pasok naman sa ating standard to na fare, 200 plus. So tirahin na natin to mga master. Pick upin natin dito, malapit lang sa amin eh. 4 kilometers lang ang ano, ang tawag nito, ang ruta para pupunta doon sa pick up point. O, double check natin para sigurado. So medyo matraffic dito. Ayan mga master, malapit na tayo sa ating first drop off. Ay, pick up pala, sorry. First pick up. Ano kaya itong pipick upin natin? Sa lying in daw. Alright, so ito na tayo mga master. Ano kaya pipick upin natin? Ito ang challenge dito eh. Ito na, nandito na tayo mga master. Victoria lying in. Hello po ma'am. Ma'am, sa Lala mo po for pick up po. Nandito na po ako sa tapat ng Victoria Suarez lying in. At abanti pa ako. Ayan. Ano pong ipapadala nila ma'am? Okay. Ito pong tindahan na tumbok po, yung merong ano. Okay, nandito na po ako sa tindahan ma'am. Ma'am, tama po yung address doon? Sino? Teka lang, checkin natin to. Kasi ano eh. Sino ba nag-book nito, ma'am? Tama ba yan? 0917. Yung dulo. Okay. So, Ito pa lang naman. tanga, Mas malayo yan. 324786. Tama. Ito. 324. Ayan, di ba? 7868. Okay, tama. Tama yung address, no? Block 13, Lot Arayat Park Residence Subdivision, Santa Rosa, Laguna. Ay, dalawa. Block 10, Lot 4. Ano dito sa dalawa yung address? Villa de Oro Subdivision. Parang mas malapit ata yan. Bakit po magkaiba yung address na nakalagay, ma'am? Dalawang school kasi yan sila. So, Muna siya muna. Dali. tapos ito Block 13. Oh. Saan po yung ano nyo? Block. Wala. Nandito tayo sa ano ngayon eh. Sa AA. 9A. Villa de Oro Subdivision, Tagapo. Tagapo na lang yan. Para tingnan. Santa Rosa, Laguna. Teka. Villa de Oro. Tagapo. Ayan. Yung babayaran ba? Tapos dito mo siya ibigay. Huwag mo dyan sa Araya. So, dito mo siya i-drop off. Diyan ko na i-drop off. Oo. Ganun pa rin babayaran niya. So, ganun ba? Ako na magbabayad. Sa kanya, sige. Eto ma'am, sure na kayo Block 9, Villa de Oro Subdivision, Taga. Magkatapat lang yan eh. Okay. Doon sa kabila. Tapos ito dito sa right side. Yan, teka lang. Okay na to ma'am. Okay, salamat po. Sige. So, yan na yung number na yun. Yun na yung number Okay. Yung address lang nagbago. Okay, sige, thank you. So, panalo tong booking natin mga master, 'di ba? Ang ganda ng pagkakapili natin dito. 250 agad ang fare natin. Oh, see? Sabi na right choice lang. Para din tayong nag 30 kilometers plus na booking papuntang Valenzuela. Actually, yung ganitong fare, lagpas na, Marilao na to eh. So, ayan. Maraming salamat kay ma'am sa kanyang tip. Ang ganda ng ating buena mano. Syempre, hahanapan pa rin natin ng kasabay ito para panalo tayo. Hindi pwedeng walang kasabay ito, no? At least meron na tayong booking dito. Dito na tayo maghanap ng booking sa gilid. Abang tayo dito. Alright, let's go. Okay. So ayan mga master, meron na tayong double book no, papuntang Muntinlupa din to. Okay, so pick upin na natin to. So ayan mga master, puntahan na natin. Dito lang to, malapit lang sa ating tinatambayan. 90 pesos. Ayan oh. 500 meters away lang. Ayan, 500 meters lang no.
So, ayan. Meron tayong booking, dalawa. So, ito pong booking natin ay nagkakahalaga ng itong dalawa. Nagkakahalaga po ng 340 pesos. So, hindi na masama mga master. Malapit lang, 19 kilometers lang naman yung ano natin, yung isang booking natin. Tapos ito, dyan lang, 7 kilometers lang. So, importante merong kasabay ang ating unang booking na malayo. O, panalo na to. Salamat kay ma'am, binago niya yung address niya. Pero ganun pa rin yung binayaran niya. Tapos, inano pa, tawag nito. Sinobrahan pa. Okay, so nandito na tayo. Ngayon, magiging struggle natin ito yung pabalik mga master. Kasi alam naman natin, may record tayo dyan sa Santa Rosa na hindi tayo makakuha dyan pabalik. Yan. Pero pipilitin natin na makakuha tayo. By hook or by crook. Hello po. Ma'am, sa Lalamove po. Nandito na ako ma'am sa Saging Street eh. Saan po banda rito ma'am sa inyo? Tapat lang. Eto, nandito na ako sa 48C. Sige po, sige po. Ma'am, yun ang problema ko ma'am. Wala po akong GCash. Sige po, sige po. Dito lang po ako sa tapat ma'am ng 48B. So, ayan mga master. Take note, hindi ako tumatanggap ng GCash. Kasi ayoko manghihingi ng pasobra. Kasi baka ma-report tayo, sabihin abusado tayo. Totoo naman, pag GCash, kailangan ay may addition dahil tawag nito, hindi naman libre kasi ang cash out eh. Syempre, hindi natin masasabi yung mga yung mga kliyente natin, hindi naman lahat yan nakakaintindi, di ba? Yung iba, sarili lang nila iniintindi nila. Kaya yun, hindi na, para exact amount lang. Tapat ng IETI. Madali naman siyang tawagan no? Oo, kasi wala kasi signal doon, so baka hindi ko sumakontak Basta tapat ng IETI. Palabasin ko na lang din. Sige, tatawagan kita pag nandun na ako para ma-inform mo siya na nandun na ako. Sige. Thank you. Okay. So, quality mga master. So, ngayon habang papunta tayo mga master dun sa ating pag-uusapan natin yung mga mahalagang bagay dito sa Lalamove, no? Kung ano yung mga i-address natin sa mga kliyente natin. So ayan, 9 kilometers away lang tayo sa ating drop off. Napakalapit. Okay, so let's go. Punta na tayo mga master. Tayo mga master, maririnig nyo sa akin, always win. Always winner. No, kasi ini-enjoy lang natin yung ginagawa natin dito sa Lalamove, no? At kung mapapansin nyo sa atin mga master, ngayong mga medyo matagal na tayo sa Lalamove, wala na tayong masyado mga booking na nakukuhang mga pasaway, no? Wala na, as in bihirang-bihira na yung mga wrong pinpoint, as in halos wala na akong vlog na talagang may problema sa parcels nila. So ayun, yun ang mapapansin nyo. Pero nung mga una natin, talagang puro stress yung mga nakukuha natin booking, no? Ayan, ang dami natin mga sablay na booking na nakukuha. Nagkakaproblema tayo. Yun yung mga una natin which is, nangyayari naman talaga yan. Hindi maiwasan, lalong-lalo na dun sa mga baguhan. Karamihan mga baguhan ang nabibiktima ng mga ganun. Kagaya natin, nung tayo nag-uumpisa rito, kasi di pa natin alam yung kalakaran. So, madalas din tayong nagkakaroon ng problema. Syempre, normal na magrereklamo tayo. Kaso lang, wala naman nakikinig sa reklamo natin, kundi tayo lang din. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. And i-address natin yan dun sa mga kliyente. At syempre, dun sa mga rider, no? May kanya-kanya tayong desisyon sa buhay, no? At meron tayong syempre mga pag-iisip na rin na alam natin yung tama't mali. So kaya dun sa mga sa mga kliyente, eto, this one's for you. At dun din sa mga rider ng mga baguhan, this one's for you also.
Okay, so start na tayo ng ating kwentuhan habang tayo pupunta doon sa ano. And I'm sure sana may matutunan kayo dito sa ating pag-uusapan, di ba? Ang kadalasan nagiging problema ng mga rider dito, alam nyo common dito sa Lalamove rider, yung mga ano, parcel na hindi naman dapat sinasakay sa motor, di ba? Ayan yung madalas na problema ng mga rider, nagiging problema ng mga rider, no? At syempre, alam nyo kung bakit marami mga parcels na hindi dapat sinasakay sa motor pero nakakalusot pa rin. Alam nyo kung bakit? Dahil marami pa rin ang kumukuha, no? At itong mga kumukuha na to, ito yung madalas na biktima ng mga balasubas na mga kliyente. Ito naman sa mga kliyente, no, hindi ko naman linalahat. Di ba, meron mga kliyente na madaling kausap, meron naman talagang kliyente na nananadya talaga. Kasi gusto nila makatipid sa kanilang business, no? Kaya pinipilit nila. Yung mga hindi naman dapat, talagang pagpipilitan nila sa motor. Tapos, ang gagawin nila, magdadagdag na lang daw kuno. Diba? Hindi naman, yung iba, okay. Reasonable yung dagdag. Yung iba talagang buraot na lang talaga. Yung tipong makadagdag lang. Masabi lang na may dagdag, okay na yon. Tapos, kala mo, nabili ka na nila. Dahil nagdagdag sila, sobrang demanding na ng mga booking na gusto nilang ipagawa sa'yo. Kesyo, bawal sabayan, ganyan-ganyan, di ba? Report ka pag sasabayan mo kasi nagdagdag sila ng 20 pesos, di ba? So, makakarating yung 20 pesos na yan. Napaka, ano yan. So, ano yung mga dapat na hindi pinapadala para to sa mga kliyente? Ito yung number 1 talaga dito mga master kasi merong umaray, merong mga nasaktan dito sa sinabi ko noong nakaraan, no? Na talaga naman totoo naman yung sinabi ko. Kung ikaw ba naman mag-iisip ka, 'di ba? Kung talaga naman concern mo si rider at yung iyong kliyente na hindi masisira ang parcel mo. Hindi ka magpapadala ng cake sa sa dito sa motor, 'di ba? Kasi hodang anong cake pa yan. Meron mga cake, ayun, tama rin yung sinabi nung nag-comment. Meron mga cake na matitigas na pwede naman, di ba? Pero ang kadalasan na pinapadalang cake dito sa Lalamove, yung mga party cake, alam mo yun, yung mga birthday cake, yung mga pang-celebrate na cake, yung mga malalambot, di ba? Yung mga icing, tapos hindi nakabalot sa maayos na lalagyan, kundi ang balot lang niya yung normal lang na balot. Diba? Tapos ang sasabihin nila, sobrang demanding, ingatan mo yung parcel na wag masisira, diba? Tapos sabihin wag nang sabayan. As if naman yung cake masasabayan, talaga namang hindi masasabayan yan Dahil pag yan nasagi, madideform yan. At siguradong madideform yan kapag nalubak si rider. Ang kalsada sa Pilipinas, alam niyo naman, diba? Napakalulubak talaga. Kung talagang nag-iisip ka ng matino, mga master, eto, masakit na katotohanan to, pero kung naiisip mo mabuti yung ipapadala mo, na yan masisira, hindi mo dapat binubuk sa motor yan. No? As in, 100% hindi dapat binubuk sa motor yan. Yung iba, pinagtatanggol pa nila ng mga ganun, kaya wag daw ako magsalita laban sa mga online seller ng cake. Ako naman, wala naman akong pinatutungkulan kung sinong Ponce Pilatong online cake seller yan. Diba? Ang point lang natin dyan, wag yung ipapadala yung mga parcel na hindi naman dapat sa motor. Kahit nga sa sedan yung cake na yun, yung malalaking cake na ilang inches yun, na sobrang lalambot. Pag yun pinadala mo sa sedan, pag nalubak, deform pa din yun diba? Tapos ngayon, ano mangyayari? Kapag si rider nakadamage ng ganong item, anong gagawin nyo? I-report nyo si rider. Tapos pag re-report nyo si rider, pagbabayarin nyo, diba? Hindi naman makatarungan yun. Ngayon, doon naman sa mga rider na to, kadalasan na nabibiktima ng mga ganito, yung mga baguhan, no? Kala kasi nila, porque pinadala dito sa sa driver app ng ng Lalamove, okay na, pick up na sila ng pick up. Maging tayo matalino sa pagpili ng mga booking. Pag nakita niyo yung cake na yan, huwag niyo nang pansinin yan, no? Huwag kayo masilaw sa magdadagdag ganyan kasi baliwala yung dagdag mo dun sa magiging abono mo dun sa cake, at syempre yung mare-report ka pa dahil na damage mo yung parcel nila.
'Di ba? Kung masama yung sinasabi ko sa inyo, ewan ko. Hindi ko alam kung kung sino may problema sa atin, 'di ba? Doon sa nagsasabi na watch out daw na ano daw? Tawag watch out daw ako sa pananalita. Pananalita ako dito sa ating vlog. Kasi daw baka daw mabaliwala yung pinaghirapan ko. Yung pinaghirapan natin mga master. Alam niyo sa totoo lang, talagang masakit pakinggan yung totoo, 'di ba? Ako ang point ko kasi diyan alam nyo nang bawal ipadala yan, bakit pagpipilitan nyo pa tapos masasaktan kayo kapag narinig nyo sa akin yung mga salitang ganyan, diba? Kung tinatamaan ka sa sinasabi ko, malamang ikaw yun. Huwag mo sambutin yung yung hindi naman para sa'yo, diba? In general, yung mga bawal sa parcels, huwag nyong ipapadala. Yan, number 1 yung cake, ang dami na nasuspende dahil dyan. Ang dami na nag-abono dahil dyan. Yung iba pinagtatanggol pa, hindi naman daw lahat ng cake nadi-deform. Tama naman. Pero ang sinasabi ko, ang aking patungkol yung mga cake na talagang hindi dapat nilalagay sa motor. Yung mga banana cake na matitigas yan, ayos lang yan, di ba? Pero pag nagpadala kayo ng ganyan, wag namang masyadong demanding. Grabe naman kayo, makademand kayo, kala nyo nabili nyo na si rider sasabihin nyo, wag sasabayan. Magkano lang naman yung fare? O sige, payag yan rider na yan, wag sasabayan. Basta doblehin mo yung bayad mo, 'di ba? Yun. Para patas naman. Pero kung ikaw lang yung i-cater ni rider na siya yung parcel mo lang ang i-deliver niya dahil lang sa yung parcel mo ay napakadelikado at hindi po pwede masira, might as well wag mo lang i-book, ikaw na lang yung ikaw na lang yung mag-deliver niyan para safe. No, sa tingin mong wala kang problema. Tingnan natin kung madadala mo na maayos. Kasi si rider malalagay lang sa alang-anin si rider diyan O sige, kung talagang may makakapal talagang apog na mga ganon, talagang pinipilit pa rin nila. Ang mangyayari niyan, si rider na lang mag-adjust. Kaya ako nananawagan dun sa mga rider. Pag kayo nakakita ng cake or cake ang dadalhin nyo, i-auto cancel nyo na yan, please lang, para sa inyong yung kapakanan, di ba? Huwag kayo masasaktan sa sinasabi ko kasi totoo naman talaga yun. Yung iba nagre-react sa sinabi ko na walang utak yung nagpapadala ng cake. Totoo naman, di ba? Hindi ko linalahat na yun, depende sa cake nga, di ba? Pero yung mga malalambot, hindi dapat pinapadala yan. Kung nag-iisip ba naman ng tama yun, hindi naman dumadaan sa hangin ng motor okay lang yun kung lumilipad yung motor dumadaan sa kalsada yan na malubak syempre kung yan cake na yan, may icing yan, konting lubak lang yan, deform na yan so kawawa naman si rider, kawawa naman yung mag-aabono, which is kasalanan din naman ni rider kasi nga kinuha pa rin niya. Ang point ko kasi doon, kadalasan ng mga nabibiktima yan, yung mga baguhan na takot mag-cancel. Diba? Kaya doon sa mga baguhan, please lang, huwag na kayong kumuha ng mga ganyang booking. Huwag kayong matakot mag-cancel. No? Yan. Kung gusto nila i-deliver yung cake nila, sila na lang mag-deliver yan. Wala masama dyan sa sinabi ko mga master. Pawang katotohanan lang yan. Kung medyo nasasaktan ka dyan sa sinasabi ko, at sasabihin mo na naman sa dialogue mo na matagal ka na nagpapadala niyan, ikaw na may problema, hindi na kami. Di ba? Kasi lagi gasgas na yung gasgas na yung salitang lagi naman kami nagpapadala niyan, 2 years na ganyan nung pandemic pa. Di ba? Ngayon ang tanong, ilang rider na ba ang nag-abono ng mo? Ng ganyang klaseng sistema? Di ba? Yun ang tanong doon. Ilang rider na ba ang binayaran yung yung parcel na ganyan dahil na damage? Marami na. Isa ako sa nadali niyan dati. Magkwento ko na lang, speedy days pa natin, yung borso na ngayon. Kumuha ko ng ganyang cake, nakalagay sa tawag nito, sa magandang lalagyan. So, eto siguro si seller,
Dahil walang tumatanggap ng ano niya, ng cake niya, siguro alam na ng ibang rider, ako baguhan lang. Tinanong ko sa kanya kung ano yung laman noon. 'Di ba? Kung may masisira ba doon. Alam niyo ba, sabi nung seller, wala daw masisira, okay lang kahit mabilis. Oh. So ako naniwala ako dun sa ano, sa sinabi niya, okay lang kahit mabilis, wala masisira. So ito na ang system mga master. Syempre ako nagmamadali sa biyahe. Ayun, walwal ako ngayon para makarating agad dun sa ating ano, kliyente. So, pagdating sa kliyente mga master, ito ang nangyari, sabog-sabog yung cake sa loob ng box ko. 'Di ba? So, sino may kasalanan nun? 'Di ba? Yung seller kasi sinabi niya sa akin okay lang, hindi masisira eh. So, ano nang nangyari? Eh di natural, binayaran ko yung ano, yung nasira ko kong cake. Binayaran ko dun sa ano, sa tawag nito, sa buyer. Sinabi ko na lang umorder na lang ulit, ako na magbabayad niyan. So ang nangyari, dahil sa kapalpakan nung ano, para lang makabenta yung seller dahil sa pagsisinungaling niya, tayo ang nadali, tayo ang naabala. Imbis na kumita tayo, nag-abono pa tayo. Ayun, yun ang dahilan mga master. So yun sa mga overweight, yung mga mabibigat, 'di ba? Dapat talaga hindi na tinatanggap din 'yan. Alam niyo kung magkakaroon ng pagkakaisa yung mga rider, sumunod lang din kayo sa policy. Huwag kayong masilaw sa pera-pera na 'yan. Mas magiging maganda yung ano nyo tawag nito, yung mga booking na makukuha nyo, at mas safe kayo sa kalsada. 'Di ba? Yung maliliit lang, yung tama lang sa timbang. Well, alam natin hindi naman lahat 'yan masusunod, no? Sino ba naman tayo? At saka ano yan baga usapan na nila sa kalsada yan, kanya-kanyang diskarte yan, kasi yung iba ang goal talaga yan kumita na lang, so wala na silang pakialam kesa Hoda, delikado yan o ano pa yan, basta importante kikita sila. Yun ang ano nila, yun ang target nila. Pero kung ano mga master, kung doon ka sa safety sa safety mo, I'm sure hindi ka tatanggap ng mga overweight, oversized na parcel at yung mga delikado na yan. Diba? Yung sinasabi ng iba, okay lang naman daw kumuha ng mabigat basta magdadagdag. Well, nasa atin na yun. Kumbaga, nasa sa'yo na yan. Take a risk. No, risk mo na yun. Kaya dun sa mga baguhang mga rider, alam mo na ang gagawin mo para hindi ka maabala. Diba? Ganun lang mga master. Mamili ka ng booking, huwag ka magmamadali. Ganun lang po yun mga master. Yung mga sinasabi ko po sa inyo mga master, dun sa mga para din po sa inyo yan. Kasi ako, nanggaling na ako yan, tapos na ako yan. Kaya kung mapapansin nyo, yung biyahe natin mga chill-chill na lang. Wala na masyadong issue-issue. Diba? Wala na tayong problema nung kagaya ng mga sinauna, kasi ako yung nagde-decide kung ano yung pipick-upin ko. Diba? Kahit na nakuha ko na yan, kapag tinanggihan ko yan, talagang wala na magagawa si client. O gusto niya i-rebook na lang niya, pero tayo hindi tayo tatanggap nung, kasi ayoko magkaroon ng problema sa kanila, di ba? So tayo ang magko-control sa kanila. Pag nagawa natin yan ng mga rider, at nagawa natin yan paulit-ulit, malamang yung mga yan magdadalawang isip na yan na magpabook ng mga ganong klaseng parcel. Dahil tatatak na yan sa isip nila, at syempre sasabihin nila, ay wag na natin i-book to kasi hindi tatanggapin to. O, di ba? Kasi sa baba na nga ng fare ngayon, tapos mag-aabono ka pa, ang mahal ng gasolina, saan ka pupunta niyan? Saan na lang patutungo yung ano mo dyan? Di ba wala na? So, yan mga master, ang yan po, nagbunga na yung natin, di ba? Yung standard natin sa pagkuha ng mga booking, di ba? O ngayon, hayahay na lagi yung booking natin. Hindi na tayo nagkakaroon ng problema sa sa mga booking natin. Okay na, hindi na tayo nagrereklamo sa ating client, ba? Kasi alam na natin kung ano yung mga pipikapin natin, hindi na tayo bara-bara kagaya nung umpisa. Kaya naniniwala talaga ako na nasa rider ang may control ng lahat. Kasi yan si Lala Move, wala namang pakialam yan sa atin. Wala na yan. Basta may makapag-book dyan, may tumanggap, may 20% na siya, okay na yun. Diba? Ang magsasuffer dyan tayo, yung mga rider sa kalsada, tayo yung nahihirapan. Kaya syempre, set a good
mag-set kayo ng standard para sa sarili nyo, para kayo rin mabawasan yung ano nyo, yung 'di ba, risk sa kalsada. Okay? So yun. Tsaka wala akong dapat ikatakot sa mga sinasabi kong mga binibitawan kong salita kasi wala naman tayong ano, 'di ba, kinakalaban. Ang sinasabi ko lang, ito yung mga dapat na ginagawa at hindi dapat ginagawa at wala akong nakikitang masama doon. Ngayon, kung pagpipilitan mo yung hindi maganda, ang may problema ikaw na, 'di ba? Bakit ka magagalit sa akin? Hindi naman tayo gumagawa ng hindi maganda. Tama ba 'yun? So, ayun lang mga master, ang gusto kong iparating sa inyo, lalo na dun sa mga baguhang mga mga rider. And see to it na always double check your parcels, check the address, drop off at saka pick up para walang problema. Pero hindi ko masasabing matututunan mo agad yan sa unang salang mo dito. As you go along, makukuha mo rin yan. Pero gawin mo tong gawin mong guide itong mga vlog natin para sa mga susunod na panahon matutunan mo at hindi ka na matulad sa akin. Yung mga unang unang palpak na biyahe natin. Ang dami natin palpak. Namimiss ko na nga na magkaroon ng palpak, kaso lang talagang umiiwas na ako sa ganyan kasi ayoko na ng abala, di ba? So, bottom line, huwag kayong matakot mag-cancel basta reasonable yung cancel nyo. Okay? Yun lang. At syempre, kailangan maayos kayo makipag-usap sa mga kliyente nyo, no? Okay, yun lang mga master. Ipaliwanag nyo sa kanila kung ano yung dapat at hindi dapat. Hindi, naniniwala ako na kahit yan mga saradong utak, kahit paano nakikinig din yan. Okay. So yun lang, malapit na tayo sa ating malapit na tayo sa ating drop off. Eto ma'am. Okay, okay na. Ay. Alright. So yun, successful ang ating drop off mga master. Drop off doon sa Santa Rosa. Ikot lang tayo dito sa Alabang Racetrack. Ang tawag namin dati dito Alabang Racetrack kasi ang ganda mga bangkingan dito mga likuan. Pwedeng gawing racetrack kaso lang may mga poste. So ayan, susubukan natin makahanap ng ng booking. So tingnan natin kung makakasyamba tayo mga master. Ayan. Nakakuha tayo ulit mga master. Eto dito lang sa tawag nito, papuntang San Pedro, no? Muntinlupa to San Pedro lang. So okay itong nagagamit na naman natin yung technique natin na na long ride plus gurami booking. O sige sir, salamat sir. Diretso na to. Uy, may tip pa mga master Thank you, thank you. Swerte yung biyahe natin ngayon Mamaya na tayo magbilang ng ng sisiw. Pero panalo. Ito panalo yung booking natin mga master, no? Ikot na naman tayo dito sa sa Alabang Racetrack. Master, ngayon lang ulit tayo nagawi dito sa South area, no? Ang tagal din natin hindi nagkumuha ng booking dito. Ilang buwan din, no? Dati dito ang natin mga ruta natin, unang ruta natin dito sa South Pero naumay ako dito kasi napaka-traffic. So ito tayo nagbabalik sa South. At ganun pa rin, syempre, walang pinagbago. Hello, boss. Boss, nandito na po ako sa sa drop off. Hindi ko po matawagan yung natin, yung drop off natin. Baka po may kayo sa kanya. Warehouse 19. Wala kasing signal dito. Ayun. Hilda. Okay, nandito tayo mga master. Warehouse 19. Kay Hilda. Hilda. Deliver lang. Ma'am Hilda po. Ayan, meron akong padala sa kanya. Picturean ko lang
Ano, successful ang ating drop off. Now, punta na tayo sa ating isa pang drop off. Alright, so let's go, let's go. Meron, nakatatlo na tayo mga master. So, sa tatlo natin, kumita na tayo doon. So, ano mga bang gagawin natin? Punta na tayo sa Santa Rosa, Laguna. So, ayan, 7 kilometers na lang sa ating sa ating drop off. Magkakalapit lang yung drop off natin eh. Konti na lang mga master. Uy, bakit ganun? Parang malambot ang gulong natin ah. Ito lang talagang ang mahirap dito sa sa south, sa parting papunta rito. Napaka-traffic sa lugar na to. At least bawi na natin lahat, no? Top up tsaka gasolina. Bagay, wala naman tayong top up. Wallet lang ang top up natin mga master. Mamaya kukuha tayo ulit ng wallet booking. Tayo ng mga booking na sa tingin natin panalo tayo. Wag lang basta kuha ng kuha. Ang dami mong ang booking, puro naman sablay, di ba? Puro naman abono ka ng gasolina, di ba? Nagpagod ka lang. Pag uwi mo ng bahay, magkano lang yung may uwi mo kasi pinanggasolina mo lang din, di ba? Talo. So ito mga master, andito na po tayo sa ating drop off. Sana tama yung address, no? Ma'am, lalamove po. Ma'am, ako po yun, nasa harap niyo na po. Ako po. Uniform po, uniform. Opo. Tama nga yung natin, hinala. Ito po, ma'am, oh. Bayad na po ito. Picturean ko na lang po. Okay. So, ayan, panalo. Ngayon po ay hahanap tayo ng booking pabalik ng pabalik ng NCR. O sana makachamba tayo, no? Master, meron tayong nakuha. Uy. 196 pa, hindi ko kalain to. Meron tayong nakuha papuntang Las Piñas, no? Ayan, tingnan natin kung saan to. Ikapin natin. So ayan mga master. Chamba. Habang nakatambay tayo dito sa Maylala 3. Puntang Las Piñas. Ay salamat for the first time. Nakakuha tayo ng booking pabalik ng Las Piñas. Ayan, hindi sayang yung pagpunta natin dito sa sa Santa Rosa. Alright. Ayan, papunta na tayo sa ating pick up dito sa may Santa Rosa, Laguna. Malapit-lapit na tayo mga master. Ayan mga master, malapit na tayo sa sa ating drop off. Drop off tuloy. Sa ating pick up. So tawagan na natin yung ating kliyente at para ipaalam sa kanya na malapit na tayo. Hello sir, sa Lalamove po ito sir. Oo, for pick up po. In 5 minutes po, nandiyan na po ako sir. Papunta na ako dyan. Ano pong pipick upin natin boss? Sige. Sige sir, in 5 minutes po. Nandiyan na ako. Malapit na po kasi ako eh. Okay, sige po. Okay, so ganun ang dapat yung gawin. Dapat pagpapunta na kayo, malapit na kayo sa drop off nyo, tawagan nyo para maano sila. Alam nila kung kung nasaan na kayo. Ito na boss. Admiral to, di ba? Las Piñas? Sa Las Piñas ba? Oo. Sige. Kukunin ko lang yung bayad niya. Okay, okay. Para hindi mainitan ng cellphone natin ay. Kasi nag-overheat ang cellphone pag walang payong. Ayan. Okay, salamat boss. Okay, mga master. Quality, quality. Hindi tayo na bokya dito sa Santa Rosa. Yan ang inaalala ko kanina nung pumikap tayo eh. So yan mga master, yung natin. Uy, Santa Rosa, Pasig oh. Yung natin, yung booking natin ngayon, kikita tayo doon ng almost 700 pesos, no? Mag-800 pesos. Tama ba? 700 pala, sorry. Ayan. Half day pa lang. Uy, di na masama, di ba?
nakaano na tayo, maka-4 na booking na tayo. So kasi nakapag-decide ako na i-diretso na natin to, hindi na tayo kukuha ng double book. Kasi ang hirap kumuha ng booking dito sa sa Santa Rosa. So papunta na tayo San Pedro Laguna, tapos Muntinlupa, and then Las Piñas na. So diretso na natin tong booking natin para makauwi muna tayo ng bahay, tapos magpahinga muna tayo. Kakain muna ako, tapos balik tayo mamaya. Okay? Para meron tayong energy. Alright mga master, andito na po tayo sa may North Gate Alabang, at malapit na tayo sa ating So hindi na ako kumuha ng kasabay kasi ang hirap kumuha ng kasabay. Buti na lang pala nakatsamba tayo dun sa Santa Rosa, no. So ayan mga master, nandito na tayo sa ating sa ating drop off, no. Yung galing ng Santa Rosa. Ayan, dito sa Las Piñas. Block 3 Unit H, Spyglass Apartment, Durian. Saan yung Spyglass? Hello boss. Sir, nandito na po ako sa may Durian Street eh. Saan po banda rito sa inyo, sir? Anong kulay na? Teka. Corner ng Durian at saka Atis. Ito po. Nandito. Yun pala. Lumagpas pala ako. Oo. Di bali, malapit lang eh. Dun lang sa kabila. Alright. Ha? Okay na. So yan mga master. Uwi muna tayo. At ako'y kakain muna. So ayan mga master. Positive ang pahinga natin, no? Nakakuha din tayo ng dalawang long ride booking papuntang Antipolo, parehong Antipolo. Ayan, pipick upin na natin yung isa. Yung isa hindi ko pa alam kung anong pick up natin, pero yung isa t-shirt lang daw. So tirahin na natin to muna. Pick upin muna natin yun sa Las Piñas. Tapos sunod natin yun sa sa Parañaque. Dalawa kasi to eh. Alright, malapit na po tayo sa ating first pick up mga master, papuntang Antipolo. Ayan, so nakapagpahinga na tayo sa bahay. Nakakain na rin tayo. So, yun, habang nasa bahay tayo nagpapahinga, naghanap-hanap na ako ng mga booking na mapipick up natin. At nagkataon naman, itong dalawang to, walang kumukuha. So, ayun. Kinuha na natin. Hindi po sir, mali nga yung address sir eh. Mali yung address na nakapin, dun sa kabila. Oo. Nagtanong ako dun sa mga tambay eh. Sabi ko, hindi naman, dyan lang sa kanto. Siya po nag-book nito. Malapit lang naman. Ako, hindi rin ako nakuha ng abono eh. Para cash, safe din eh. Kasi minsan yung iba, scam eh. Kung na-book naman na nila sa rider, wala nang problema yun. Kasi may mga rider talagang kumukuha ng abono. Meron talaga. Yung may mga puhunan. Ako kasi, hindi ako nakuha ng abono para walang hassle. Pag bumalik sa si rider, babayaran mo si rider. Oo, yun ang mahirap sir. Kaya talaga kung may kliyente kayo, bayaran na niya. Business yan eh, di ba? Kasi Ako naman, ang ginagawa ko, pinapacheck yung Facebook ko at yung page ko. oo, yun ganun na lang. Transaction, importante yung transactions eh. Sige sir, pag save nyo na lang number ko, taga dito lang ako. Las Piñas lang din ako. Okay. Dalawa ang ating pick up papuntang Antipolo. Tawagan natin para ma-inform natin yung kliyente natin, no? Napapunta na tayo. Hello boss, Lalamove po ito sir. Papunta na po ako dyan boss. Okay. Sige sir. Nandito ako sa C5 eh. Okay, sige po. Wait lang tayo. So una nating i-drop off yung isa, no? Papuntang Vista Verde. Ano kaya 'yun? Hinahanda pa eh. Mukhang marami ah. Sige, picturean ko lang din.
Okay na, sir. Lagay natin dito. Okay. Sige, sir. Okay, let's go. Sapatos, mga master. Yung mga mamahaling shoes. So, ano pa bang gagawin natin? Kundi, tirahin na natin to. Unahin natin yung sa may Kainta, no? Pamilyar ako dito sa Kainta eh. Sa Felix Vesta Verde. So, ayan mga master. Dito sa dalawa natin booking, ano na tayo dito? Kota Kinabalu na tayo. Kota na tayo mga master. So, kota na tayo dito mga master sa dalawa natin booking. Kumita na tayo rito ng 1,100 plus na to, no? Ayan. So, alright, let's go. Tirahin na natin to. Patay tayo nito. Umuulan. Nandito pa sa alanganing lugar. Okay, hanap tayo ng ano mga master. Mababasa yung camera natin. Mababasa ang lahat sa atin. Bayan. Wala man lang pasabi. Biglang bumuhos. Walang ano eh, walang tawag nito. Wala man lang signal. Biglang buhos. Pero meron pa rin kaso lang ano. Ambon-ambon na lang, pero pwede na to. Ayan, let's go mga master. Ay salamat. Tumila din yung ulan. So, malapit-lapit na rin tayo sa ating ano, sa ating drop off dito sa may tawag nito. Kainta. Antipolo. Ayan, boundary ng Kainta at Antipolo to eh. So, ayan mga master, nandito na po tayo sa ating ano, sa ating drop off. Ayan, konti na lang mga master. 650 meters away na lang ang ating drop off. Ito na tayo mga master. Success, di ba? Tao po. Ay, ito na yata. Sir. Ay, may tao na. Ay, okay. Ayun na po pala. Ayan. Oh, salamat po. Salamat po. Thank you po. Sakto lang pala yung dating ko. Ayan, successful. So, thank you po, sir. Thank you po. Ayan, salamat. May tip pa tayong 10 pesos. So, bali ginawa ng 200 pesos yung ano, yung ating shipping fee. So, successful po ang ating delivery kina sir. So, punta na tayo sa ating drop off dito sa Antipolo. So, malapit na po tayo mga master sa ating drop off. Ayan, nandito na tayo sa Antipolo. First time ko dito sa lugar na to. Magpas pala ako. Oo, mas madali kasing mahanap. Ito ang basketball court. Sa taas pa, no? Medyo na late ng konti. Lakas ng ulan. Okay na boss, salamat po. So, ayun mga master. Hindi muna natin i-close tong ano, itong booking natin na to kasi meron pa tayo natitirang 8 pesos. So, itong 8 pesos natin na to, pwede pa to makakuha ng isa pang booking. Ngayon, ang gagawin natin dito, maghahanap muna tayo ng ano dito, ng booking. No, hanap muna tayo bago natin i-close. I-close natin to kapag nakakuha na tayo ng isang pabalik, no? Ayan. So, meron na tayong booking ngayon. Ngayon, pwede na natin i-close yung isa. Kasi nakakuha na tayo ng isa eh. So, meron na tayo. Ngayon, i-close na natin tong isa mga master. Hello po. Ma'am, sa Lalamove po ito, ma'am. For pick up pa lang po. On the way na po ako, ma'am. Ano pong ipapadala nila, ma'am?
Okay. Kasya naman po sa Lalabag, ma'am. Papunta po ito ng ano ng Parañaque. Kay Rosilia. Sige po, sige po. On the way na po ako, ma'am. Tatawag na lang po ako pag nandiyan na po ako. Okay po. Record natin itong isa. I-close na natin to. Itong antipolo na to. Ayan. So, arrive. Drop off. Take photo. So, yan mga master. Na-close na natin. Ngayon, negative na tayo dyan sigurado. Tingnan nyo. Negative na tayo dyan. Negative 27. Tapos, meron pa tayong isang i-drop off sa Parañaque. Okay, so magne-negative ano na tayo dyan? 50. Sigurado yan. Alright. So, puntahan na natin mga master yung ating last pick up. Alright, so dito lang tayo mga master. Second time around ko dito sa lugar na to, no? Pick up po kay Rosilia po, papuntang Ambel Tower sa Parañaque. Rosilia. Sige, mayroon naman tayong lagayan. Opo. Tama po, Ambel Tower, Parañaque. Okay. Sino po nag-book nito, ma'am? Kayo po? Mga master, meron tayong another pick up, no? Ito po ay credit wallet. Papuntang Parañaque din. So, swerte natin kasi magkakaroon tayo ng top up, no? Pagdating natin sa Parañaque. At, ano ba to? Nagkakahalaga ng 281 pesos yung natin. Yung, tawag nito? Yung wallet natin. So, pick upin na natin to para, makuha na natin. Pero tawagan muna natin para malaman natin kung ano yung pick upin natin, no? Teka lang. So, ayan mga master. Panalo po ang ating biyahe ngayon. Lagpas-lagpas na po sa minimum ng ating kita at kotang-kota na po tayo kasi kumita na po tayo ng ng 1,000. Teka lang para makita natin, no? Ito po yung kinita natin mga master. Record. So meron pa tayong dalawang booking na nagkakahalaga ng 183 at saka 281, no? So yan mga master. Okay na. Selyado na mga master, 1,500 pesos ang kinita natin ngayong araw na to, no? Imagine mo nakahabol tayo sa ating kota at kotang-kota na tayo. Ayan, dito na pala tayo. Dami kong sinasabi. Ayan, no? Ayan. Dito na tayo mga master. Alpha D. Ma'am, para po kayo Ma'am Badet? Okay. Sige po. Hindi naman po mababasag to ma'am, no? Okay lang. Sa ano po ito ma'am? Sa Merville, Parañaque? Malapit doon, South Admiral. Pero hindi ako papasok ng Merville, Parañaque. Sa likod. Okay, sige. Kasi kala ko Merville eh. Sige po. Alright, mga master. Ayan, papunta na tayong tawag na to. Papunta na tayong Parañaque sa ating dalawang drop-off na to, no? So, panalo po ang ating booking ngayon. Last drop-off na natin to. Tayo pauwi na. So, ayan mga master, nakababa na tayo ng ng Antipolo at nandito na tayo sa Pasig, no? 16 kilometers na lang para sa ating first drop-off. Sobrang traffic. Buti na lang pauwi na tayo. Sakto lang yung natin baba. Ayan, nandito tayo ngayon sa C5, papunta tayong Parañaque sa kabila. Hindi po ba nangangagat yan, ma'am? Ay, mukhang maganda siya. Thank you po. Salamat po. Hello. Ganda. Ay, ang ganda niyo. Ang cute. Alright, so yan mga master. Meron na tayong top up na 281 pesos. Dami nating top up. Ngayon, diretso na tayo sa ating sa ating drop off dito sa may Ambel
Ayan, second time around ko rin dito sa Ambel na to, no. Ayan, mga master, nandito na tayo sa ating last drop off. Tama yung dinaanan natin. Hindi na tayo umikot. Boss, Tower 1. Ito. Ayan. Oo nga, nakalimutan ko. Nakadalawang pasok na pala ako dito. Thank you. Hello po. Hello po, ma'am. Good evening po. Sa Lalamove po ito, ma'am. Nandito na po ako, ma'am, sa Tower 1, sa Ambel po. Okay. So ayan mga master. Tapos na ang ating assignment. Tapos na ang biyahe natin. Salamat, grabe. Anong oras na ba? Alas 7, first time. Inabot tayo ng 7. Ngayon lang ulit. Ayan mga master, tayo po ay uuwi na. At syempre, bago tayo umuwi, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng ating mga subscribers dyan. Ayan, so road to 100,000 subscriber na po tayo. Kung nakarating ka sa part na to at hindi ka pa subscriber, hindi ka pa nakakapag-subscribe, pindutin mo na yung notification bell. Ikaw na lang po ang inihintay ng ating channel para maka 100,000 na tayo. Ayan, so maraming salamat sa inyong pagla-like, pagko-comment dito sa ating channel, no. Thank you po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat. And so tayo po ay uuwi na. Ayan, maraming salamat sa lahat. Ayan na, ang boses ko medyo malamlam na. Sign niya na pagod na. Napagod ako ngayon, grabe. Ngayon lang kasi tayo ulit nag full time eh. Diba, pag nagpo full time tayo, talagang kumikita tayo ng malaki. Pero pag half day, ganun pa rin naman, kumikita pa rin. Sinuwerte lang tayo sa biyahe natin ngayon kasi gaganda ng mga booking natin. Okay, so yun lang mga master. At maraming salamat po sa lahat. Tayo po ay magkita-kita ulit sa susunod na updates. Tayo po ay malapit na dito sa bahay. At magpapahinga na muna ako dahil napagod ako. Hindi ko alam kung makakabiyahe tayo bukas. So, tingnan natin kung hindi tayo tatamarin kasi pag nasasagad tayo sa biyahe, minsan nakakatamad na rin eh. Tsaka ang dami ko palang gagawin. Subukan natin kung makakabiyahe tayo bukas. Okay, so thank you po and God bless po sa inyong lahat.